Nagising ako sa mabigat na talukap ng aking mga mata. I roamed my eyes and found myself on the hospital bed. And right there I saw William sitting beside me. Mabilis itong umayos ng upo, at hinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Sinulyapan ko ito na seryoso ang mukhang nakatingin sakin. His eyes were dim but luminous, while his jaw clenched so tight. I cleared my throat, pero tila tuyong-tuyo ang aking lalamunan. Isang mabigat na paghinga ang pinakawalan nito, habang nanatiling nakatitig sakin. What happened? I whispered weakly. Pumikit ako sandali at ganoon din biglang damilat, nang mapagtanto kung bakit ba ako nandirito. Mabilis na damapo ang aking palad sa impas ng aking tiyan. What happened? Is my baby okay? I asked in my shaky voice. Muli ay nagbitiw ito ng mabigat na paghinga bilang sagot. Tell me, is my baby okay? Pinilit kong bumangon pero hindi kaya ng katawan ko. Marahas kong hinela ang kamay ko mula dito, ngunit hindi niya ito binitiwan, bagkus ay dinala niya ito sa kanyang mga labi, habang ang dalawang siko ay nakasuporta sa aking kama, matapos ay dinala iyon sa kaniyang noo at bahagyang yumuko. Umiling ako't kagat labing binalik ang ulo sa paghiga. Isa-isang namuo ang luha sa gilid ng aking mata. Unti-unti kong nararamdaman ang hapdi sa iba't ibang parte ng aking katawan. Parang gusto kong sumabog anumang oras mula ngayon. How was my baby? May diin ko nang sinabi habang nakatitig sa maputing kisame. Again I heard his heavy sigh. Muli ay bamaling ako ng tingin dito. Pinongkirot ang bumalatay sa puso ko, nang makita ang pag-iling nito. Pero mas higit pa doon ang aking naramdaman nang bamuka ang mga labi nito. I'm sorry, but you lost our baby. Tila bambang sumabog sa pandinig ko ang kanyang sinabi. Sunod-sunod ang naging pag-iling ko, at marahas na hinela mula dito ang aking kamay. No, hindi totoo yan. You're lying. Nanganginig na boses kong sambit. Hindi ito sumagot bagkus ay tumayo ito, at mabilis akong niyakap. I'm sorry, it's all my fault, he whispered closely. No, hindi ako naniniwala sa'yo. Pilit kong inaalis ang mga braso nitong nakayakap sakin, but he didn't let go. Ilang beses nitong hinalikan ang puno ng aking buhok, pero wala na akong maramdaman kundi puro sakit. Pakiramdam ko ay durog na ang puso ko, at wala nang natira pa sakin kundi hapdi at pasakit. Please, sabihin mong nagbibiro ka lang William. Please. Humawak ako sa braso nito ng mahigpit, para doon kumuha ng suporta. Wala akong narinig dito, kundi ang mabibigat lamang na paghinga. His hug was even more tighter. Ilang beses kong naramdaman ang halik nito sa puno ng aking buhok. I never felt this kind of pain. The pain that throbs in my guts, like a knife being twisted in my spine and paralyzing my whole body. Tuluyan na akong bumigay, hindi ko na nagawa pang magwala. Hinang-hina ako at wala nang gana pang lumaban. The day came so fast and gone. Hindi ko na matindaan kung anong araw o buwan na ba ngayon. I don't even remember when was the last time I smiled. I can't even recognize the feeling of being happy and alive. And I came to the point na wala na akong makapa pang kahit na ano dito sa puso ko. Elwood was still in Australia. Hindi ko alam kung gaano na ba ito katagal doon. Wala din akong balita kila mom and dad, who's still on their vacation. Ilang linggo na rin akong nagkukulong sa sariling silid, at ayaw tumanggap ng bisita, kahit pa si William ay ayokong makausap. Zoe and Tawin visited me more often. Pero kahit ganoon ay hindi ko pa din magawang bumangon, at ibalik ang sarili sa dati. Naramdaman kong bumukas ang pinto, kaya pumikit ako't inayos ang nakabalabal na kumot sa aking katawan. Nandito ang mga bata, I heard a deep voice of William behind my back. Pumikit ako ng mariin, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko sa nangyari. Kasalanan ko kaya nahulog ang sanggol sa aking sinapupunan. Naging pabaya ako, at masyadong ini-stress ang sarili sa mga bagay-bagay. Gusto ko din sisihin si William. Pero ano pa ang silbi nun? Hindi na din naman ito maibabalik ang buhay sa aking sinapupunan, kung isisi ko sa kanya ang lahat. Sabihin mo ba baba na ako? I uttered lowly. Ramdam ko ang pananatili nito sa aking likuran.
Ilang beses na niyang tinangkang magbukas ng usapan sa pagitan namin, pero ako ang pilit na umiiwas. Muli ay narinig ko ang malalim nitong buntong hininga, bago ko marinig ang marahan nitong paghakbang palabas ng silid. Kahit walang gana ang katawan, ay pinilit kong bumangon, at tunguhin ang bathroom para maligo. Matapos kong makapag-ayos ay pumanaog na ako pababa. Ate Alora, halos sabay na bigkas ni Zia at Kesha sakin. Sinalubong ako ng mga ito ng mahigpit na yakap. Aba ang tatangkad nyo na ha. Ginulo ko ang buhok ng mga ito, habang pinilit na ngumiti. Siyempre, teenager na yata ako. Si Zia na tumaas pa ang kilay kay Kesha. Sus, tatangkad din ako gaya mo no. Ani Kesha na sabay irap dito. Hindi ko mapigil ang sumilay ang natural ng ngiti. Bakit nga ba hindi? Bakit hindi ko subukan muling hanapin ang mga bagay na makapagpapasaya sa akin? Gusto nyo ba ng pancakes? I'll make you hot chocolate and pancakes. So Tara. Yes. Thank you ate. Maluwang ang ngiting hinela ko ang mga ito sa kusina. Dahil ayaw mag-puppy heel ay pumayag na din ako sa gusto nilang tulong. Matapos ko silang gawa ng pancakes at hot chocolate, ay tumuloy kami sa likod bahay. Kung saan naabutan namin sina Isaiah at William na seryosong nag-uusap. Kuya William. Tumakbo ang dalawa kay William na siya naman agad kinarga ang bunsong si Kesha. Tahimik kong nilapag sa lamesa ang hawak na tray, at sinulyapan ang dalawa habang nagkukulitan. Wala akong ideya kung kailan pa nagkita ang mga ito. Pero masaya akong makitang bumalik ang ngiti sa labi ni Kesha at Zia, buhat nang malaman na buhay ang kuya nila. William turned his face toward my direction. May ibinulong dito si Kesha, kaya sumilay ang mga ngiti nito sa labi. Pinutol ko ang tingin dito, at piniling maupo sa isa sa mga silya. Agad din umangat ang ulo ko nang maupo sa katapat kong silya si Isaiah. Kamusta ka na? Aniya sa mababang tono. Bahagyang umangat ang tingin ko dito, matapos ay muling binaba ang tingin sa pagkain. Inumpisahan kong alisin sa tray ang mga ito, at humigop ng kaunting tsokolate. Ayos naman. Tahimik kong saad. Pansin ko ang pagyukod nito sa lamesa, at sinilip ako ng bahagya, kaya muling tumaas ang tingin ko dito. I know you're in pain. But I'm glad hearing those words from you, he muttered slowly. Ngumiti ako ng bahagya at muling sinulyapan si William, na kinukulit pa rin ang dalawang bata. Masaya ang mga batang makita siya. Hindi pa naman huli ang lahat, para makabawi siya sa lahat-lahat. Tama ba ako? Si Isaiah. Nagbaba ako ng tingin, at hinalo-halo ang tsokolate sa tasa. Masaya akong nandito ulit siya. Sa tin at hindi naaalis, he added. Doon umangat ang mga titig ko dito. Alam kong sinasabi lang niya ito, para pagaanan ang loob ko. Pero hindi ko yun kinagat. Bahagya akong umiling at itinuon na lang ang pansin sa iniinom. Alam kong mahirap para sa iyong paniwalaan ang sinabi ko. Pero why don't you give him a chance? After all, mag-asawa pa rin naman kayo, di ba? Aniya sa pangungumbinsing tono. Pumikit ako para ibsan ang pinong kirot na hatid nito sa akin. Unti-unti ay bumalik sa akin ang mga araw na hindi pa ganito kakomplikado ang mga bagay sa amin. Yung mga araw na masaya lang kami, at walang dapat trouble man. My life almost perfect and contented with him. I don't need to worry about tomorrow, and nothing is too much to ask for him. Pilit ko man itanggi ay gusto kong bumalik kami sa dati. Ngunit hindi na yun ganoon kadali. Marami nang nagbago at nawala sa amin. It's too hard to accept everything, lalo na ngayon pakiramdam ko ay wala na akong kakampi at makakapitan. Minabuti kong tumayo na, at magpaalam para bumalik muli sa sariling silid. Hindi ko na sinulyapan pa si William, na alam kong tumigil sa pakikipaglaro sa mga bata ng lampasan ko. Muli akong bumalik sa paghiga. Ilang beses kong pinigilan, ngunit talagang gustong umalpas ng aking mga luha. Hinayaan kong lamunin ulit ako ng kalungkutan. Hindi ako tumigil hanggat hindi bumibigat ang talukap ng aking mga mata. Nagising ako na balot na ng dilim ang silid. Tanging liwanag lamang ng lampshade ang siyang tumatanglaw sa madilim na paligid. Bumaba ako para tingnan kung nakauwi na ba ang mga bata. Naabutan ko si William sa sala, habang nakaharap sa mga papeles na nasa center table. Pansin ko ang paghawak nito sa kanyang noo, habang marahan itong hinihilot.
Nakasuot lamang ito ng puting sando and black short, kahit simple lamang itong manamit ngayon, ay hindi pa rin pumapalya ang puso ko sa pagpitik. Agad itong nagangat ng tingin nang makita akong pababa ng hagdanan. Nakahanda na ang dinner, gusto mo na bang kumain? Tumayo ito pero hindi umalis sa kanyang pwesto. Nakauwi na ba ang mga bata? Binaling ko ang tingin sa labas ng bintana, at nagpatuloy sa pagbaba ng hagdanan. Kakaalis lang, hindi ka na nahintay. May pasok pa kasi yung mga iyon bukas. He answered. Tumango ako't diretsyong naglakad papasok sa kusina. Bigla akong nakaramdam ng gutom nang maamoy ko ang paborito kong menudo. Pinag-leave ko muna si Trina, nagpaalam sakin kanina. Graduation daw ng kapatid niya, baka Lunes na iyon makabalik. I slowly nod. Hinarap ko na ang pagsasandok ng kanin, matapos ay nilapag iyon sa kalapit na lamesa. Mas pinili kong kumain na lang dito, dahil mas komportable ako sa maliit na lamesa, di tulad ng dati. Sinulyapan ko itong nakatayo sa hamba ng pinto. He looked at me carefully, base sa kung paano ko din siya pasadahan ng tingin ngayon. He totally gave me soft kick in my stomach. Hindi ko alam kung gutom lang ba itong nararamdaman ko. Hindi ka pa ba kumakain? Naisipan kong itanong sa pagitan ng katahimikan. Umiling ito, I'll just finish my paperworks, mauna ka na. Muli akong tumango. May ilang linggo na itong bumalik sa trabaho bilang presidente ng kumpanya namin. Siya ngayon ang pumalit sa pwesto ko, pati na rin ang pamamahala ng jewelry shop namin. Wala akong balita tungkol kay Alessandra. Wala din naman akong tinatanong sa kanya tungkol sa bagay na iyon. Pero kung iisipin ko, hindi naman niya kailangan gawin pa ito. Marami pa naman siyang ari-arian tulad ng shipping line na kabubukas lang niya, at gustong itapat sa Ekavery Trading. Pati na rin ang construction company, na binuo niya under his name. You know, you don't have to do this. Kaya ko naman ang sarili ko. Saka hindi mo kailangang pumasok pa sa opisina. Tawin and Zoe can handle everything. Pwede ka nang bumalik sa San Marcelino kung gusto mo. Saad ko habang nakatalikod dito. Hindi ito sumagot pero naramdaman kong humakbang ito palapit sa direksyon ko. Hanggang maramdaman ko ito sa tabi ko, kung saan ito na mismo ang kumuha ng baso't kutsara. Hindi ko mapigil ang mapasinghap, dahil sa preskong amoy nito, at pagdikit ng kanyang braso sa balat ko. Inaayos ko na ang gusot sa amin ni Alessandra. Marami pa kaming dapat pag-usapan. But I have more important things to do here, he said lowly. Pinilit kong huminga ng normal, at pinagpatuloy ang paghila sa plato. Mabilis akong tumalikod dito, at tahimik na inayos ang lamesa. Hindi rin maalis sa isip ko ang huli niyang sinabi. Inaayos niya ang gusot sa pagitan nila. Ibig bang sabihin nun ay babalik na siya kay Alessandra, dahil sa pinagbubuntis nito ang isa pa niyang anak. Kagat-labi akong naupo sa silya. Kahit alam kong hindi pa rin ito umaalis, ay pinasya ko ng kumain habang nakayuko. Gusto kong pigilan ang sakit na namumuo sa puso ko, pero bakit mas mahirap para sa akin piliting tanggapin, kung pati siya ay mawawala sa pagkakataong ito. Tumaas ang tingin ko dito. And his eyes looked more serious and unreadable. Sabayan mo na ako. Tinuro ko dito ang platong kinuha ko para sa kanya. Hindi naman ito nag-atubili, at naupo na rin sa kaharap ko mismong silya. I cleared my throat as I watched him sitting in front of me. Kadalasan kasi nasa kabisera ito kung maupo. Tuloy ay hindi ko maiwasang hindi ito sulyapan, pag may pagkakataon. Gaya ngayon, abala ito sa pagsandok ng kanin. Hindi ko mapigil ang mas pasadahan pa ito ng tingin. I still smell his manly scented perfume, hindi. Natural na amoy niya iyon. Pati ang kutis nitong mamula-mula, ay tila may hatid saking init sa katawan. Can I have this? Napapitlag ako nang abutin nito ang mangkok ng menudo. Agad na lumipad ang tingin ko dito, na siyang titig na titig sakin. Oh, yes sure. I startled. Muli ay nagtanggal ako ng bikig sa lalamunan, at tahimik na pinagpatuloy ang pagkain. Pero agad din bumalik ang tingin ko dito nang magsalita ito. Gusto kong makausap ang mga investors, at business partners ng Rising Stone. Sa katunayan niya nakaschedule na ang meeting namin bukas ng umaga. Napabuntong hininga ko,
at nilaro ang kutsara sa pinggan. I want to give them an offer, a better offer actually. Nagtaas ako ng tingin dito. Gusto kong questionin kung bakit ba niya ginagawa ang lahat ng ito. We're not yet over, I know, but this is too much to ask. Hindi magandang manghimasok pa siya sa personal kong buhay. No thanks. Pero kaya ko naman solusyonan ang problemang ito. Hindi mo na kailangang gawin pa yan. I said. I won't take it. I am the one who's responsible for this. Nangyari ang lahat ng ito simula nang mawala ako. Ngumiti ako ng mapait. So, ito ang paraan mo para makabawi sa lahat-lahat? I asked with a lace of sarcasm. Nakita kong nag-igting ang panga nito sa aking tinuran. Mas tumiim ang titig sakin na tila maraming nais na sabihin. Hindi yan ang gusto kong palabasin, Alora, he said in a serious voice. I'm done. Agad kong binaba ang kubyertos, at sinimulang tumayo. Hindi na ako nag-abalang lingunin siya, nang tinangka nitong pigilan ang aking mga braso. Will you please, listen to me? He's now ordering me. I shut my eyes and bite my tongue. Matapos ay humarap ako dito, at pinag-cruise ang braso sa aking dibdib. What do you want? Why were you here all along? Because I'm sick and tired of this conversation, William. But he only gave me a side. And I just rolled up my eyes. Alam ko naman na wala akong makukuhang sagot, pero umaasa pa rin akong may sasabihin siyang akagagan ng loob ko. I already talked to Attorney Sanchez. Malaki pa ang tsansa na maibalik sa inyo ang shares na nawala sa kumpanya nyo. And you will take the Rising Stones back under your control, as soon as I make a deal with the investors. Sandali akong natigilan sa kanyang sinabi. Binasa sa mga mata kung totoo ba lahat ang aking narinig. Not knowing that I held my gaze at him for a long moment. Kung hindi ko pa napansin ang pag-angat ng labi nito, ay hindi ako kukurap. Do whatever you want. Sabi ko bago ko ito iwan, at umakyat na sa sariling silid. Diretso na akong nahiga sa kama, at mabilis na nagtalukbong ng kumot, Alora. What are you doing? Pinilit kong ipikit ang aking mga mata. At kinakalma ang puso pero hindi pa rin ako mapakali. Nang umuwi kami galing ospital. Kahit minsan ay hindi tumabi sakin ng pagtulog si William. I don't think it's just because of my miscarriage, but there is something else. Humigpit ang hawak ko sa kumot na nakabalabal sakin, nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Pumikit ako ng mariin, at pinakiramdaman ang marahan nitong paghakbang papasok. My heart almost stopped on its beats. I held my breath as he walked silently toward the bathroom for a shower every night. Madaming silid sa buong kabahayan, ilan din ang CR doon, pero hindi ko alam kung bakit dito niya mas gustong mag-shower tuwing gabi. Ipinikit ko ang aking mga mata, at pilit na kinakalma ang mabilis na pagtibok ng puso. Hinihila ko rin ang sarili para matulog, ngunit hindi ko magawa. Sa puntong yun bumukas ang pinto ng banyo. At marahang naglakad patungo sa walk-in closet. Lumunok ako't pinakiramdaman ito, na ngayoy alam kong nakapagbihis na ng damit. Pakiramdam ko ay may hindi tama dito. Bakit ko ba kailangan magpanggap na natutulog, at magbingi-bingihan pag nandito siya? Kaya isang marahas na paghinga ang pinakawalan ko, bago ko napagpasyahang bumangon. Pero imbes na siya ang magulat sa biglaan kong pagbangon, ay ako ang hindi nakapagsalita dahil sa ayos nito. He's only wearing a black boxer short. Habang pinupunasan ng tuwalya ang basang buhok, mabilis muli akong nagtalukbong ng kumot, at pumikit ng mariin. Pero muli akong bumangon at hinarap na ito ng tuluyan. Why were you doing this, ha? Tinihil nito ang pagpupunas ng tuwalya, at humakbang palapit sa kama katapat ko mismo. I'm just take a quick shower. I don't see anything wrong with it. My lips hung loosely. Bumaba ang tingin ko sa kabuuan nito. He perfectly built body and that bish. Madami naman banyo sa baba, bakit hindi ka doon maligo? Why I am stuttering? Napansin kong umangat palalo ang labi nito, at itinuloy ang pagpupunas ng buhok sa harapan ko. Nandito ang mga damit ko. Besides, this is also my room, he said in soft tone. Napalabi ako at humawak ng mahigpit sa comforter.
Pwede ka nang lumabas. Gusto ko nang matulog. Good night, I whispered shakily. Buong akala ko'y aalis na ito, ngunit napatuwid ang likod ko, nang itukod nito ang isang tuhod sa kama, at yumukod palapit sakin. Everything happened so fast. Nakalapit ito sakin, at ngayoy gahibla na lamang ang layo. Tila natuyot naman ang lalamunan ko, dahil sa preskong amoy nitong bumabalot sa paligid. He lowered down his head, and his dark, piercing eyes raked my face slowly. Hanggang kailan mo ako pahihirapan ng ganito, Alora? He muttered closely. His words caught my heart out. Wala sa hinagap kong sasabihin niya iyon sakin. Bago pa bamuka ang mga labi ko, ay tuluyan na itong nakalayo at humakbang palabas ng silid.